Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang umaga sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs and sa mga audience ko dito sa Pilipinas from Luzon, Visayas and Mindanao. Good morning sa inyo. Happy Sunday. Tatlo ang ating pag-uusapan ngayon. Una nating pag-uusapan ay itong si good news ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Pangalawa nating pag-uusapan ay itong News 5, nagpa-survey tungkol sa 100 days ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? Mag-heart kayo kapag satisfied kayo sa 100 days ni PBBM, at kung hindi, mag-sad face. Yan ang kanilang mga pakulo sa kanilang page ng News 5. Itatalakay natin to mamaya. At pangatlo nating pag-uusapan itong vlog ni PBBM sa kanyang 100 days. Panoorin natin ito na hindi ko pa ito nakita. Sabay-sabay tayong manood sa vlog ni PBBM. Ito'y tungkol sa 100 days ng kanyang panunungkulan. Okay? Pero bago ang lahat guys, no, importante na sa Facebook at sa YouTube natin i-like at i-share itong video na ito. Okay? Maraming salamat. And also, sa Facebook at sa YouTube, itong Donmar TV, i-follow at i-subscribe ninyo para lagi kayong updated sa mga balita natin. Unang topic natin, ito ngang si binalita ng Manila Bulletin. Ito'y tungkol kay Vice President Inday Sara Duterte. Sabi ng Manila Bulletin, "Look, Vice President Sara Duterte is the most trusted government official with a 66% approval rating according to the latest survey released by Publicus Asia." Okay, ito pala ay sa Publicus Asia. So, as of now, congratulations to our President Bongbong Marcos and Vice President Inday Sara Duterte for getting high sa mga ratings, no, sa kanilang first 100 days. Ayan. VP Sara Duterte, kasi kahapon ini-vlog natin yung 100 days ni PBBM, which is si PBBM ang laki ng rating. Ngayon naman si Vice President Inday Sara na naman ang ating ibinalita. Malaki ang kanyang linagay pa nga rito na the most trusted government official with a 66% approval rating. So it really shows na nagtatrabaho ng magaling ang Vice Presidente natin, no? Aside from PBBM. Ito. VP Sara Duterte's trust and approval ratings. Source Publicus Asia. Ito yung trust, total, NCR, NCLA, SLA. So ayan, okay? Yung trust is 62, 59, 62, 48, 65, 74. Okay? Kasi maliit kasi hindi makita. Ang approval malaki pa rin. 66, 64, 65, 58, 66, 76. Okay? So makita ito sa Manila Bulletin. Yan, si Vice President Inday Sara natin. So congratulations. Okay? Marami na naman dyan ang mga inggit na mga, alam nyo na, mga haters ng mga Marcos at Duterte. Hindi yan a-approve. Kagaya ng senadorang isa dyan, di ba? So, pangalawa nating pag-uusapan ay itong si PBBM, itong News 5. News 5 Digital, ito'y nakita ko while nag-browse ako sa aking phone, nakita ko ito sa News 5 sa kanilang page. Satisfied ka ba? Ito yung nakalagay ha. Satisfied ka ba sa mga nagawa ni Presidente Bongbong Marcos sa unang 100 araw niya sa opisina? Mag-heart
Kung satisfied ka, oo. Kung hindi, mag-sad face ka. So, dalawa lang ang pagpipilian. Di ba? Heart at saka sad face. Siyempre, kung heart, satisfied. Kung hindi, sad face. Ipapakita ko sa inyo ang result. Ito yung result, ha? yung nag-heart, 9.3K, 9,300. Yung nag-sad face, 4.6K. Alam naman yan. Ano tawag doon? Ipinakita ko ito, no? Kasi parang malaman ng taong bayan sa audience ko dito sa Donmar TV na malaki. 9,300,000. Okay? Yung mga nag-sad face, kanila yon. Hindi na ako mangingialam doon kung ayaw nila. Okay? May nag-like rin na 1.9. That I will consider that na satisfied kasi like eh. Di ba? Yung nag-sad face, may kanila reason yan kung bakit sila nag-sad face. Hindi siguro sila satisfied. So wala na akong paki dyan. Kung anong what's important here is that naipakita ko sa inyo na mas marami ang satisfied. Okay? So walang bias ito. Pinakita ko. Alam naman natin yung News 5. Merong mga dilawan dyan. Meron ding mga nanonood dyan ng mga supporters ni PBBM. So mixed yan. So ayan. Klarong-klaro. Okay? So ayan, nagpa-survey sila. So yun ang resulta ng kanilang survey. Hindi natin yan ma-deny. May facts na ipinakita ko sa inyo. Okay? So ngayon naman, itong vlog ni PBBM, ipapakita ko sa inyo na siya ay nag-vlog tungkol sa kanyang 100 na araw sa kanyang panunungkulan. This is a summary of events that ano ang kanyang mga nagawa within 100 days. Hindi ko pa ito nakita guys ha. Sabay-sabay tayong mag-comment at mag-react dito sa video na ito. Okay? So, teka muna. Let's play this video. Sabay-sabay tayong mag-react dito. Play. 100 araw na po ang nakalipas mula ng aking sinimulan ang panunungkulan bilang Pangulo. May nagsasabi na itong first 100 days daw ang honeymoon period. Parang nangangapa pa. Pero parang hindi naman ganun ang aking pakiramdam. Dahil siguro pamilyar na rin ako sa trabaho, kaya't nakapagsabak agad. Malaking oras lang ang inilaan natin sa paghahanap ng sinasabi ng best and brightest ng mga appointee. Bagamat wala pa naman talaga tayo sa kalingkingan ng kabuuhan planong gusto nating ipatupad, nakapaglatag naman tayo sa tulong ng ating mga masisipag na kawanin ng gobyerno ng matibay na pundasyon bilang simula ng pinangako nating pagbabangon. Ang bawat sektor at departamento man ay may kinalaman at kaugnayan sa bawat isa. Tiniyak nating mabigyan ng sapat na atensyon ang mga pundasyong tinuturi nating sangkap ng isang masaganang lipunan. Para sa akin, ito ay kalusugan, kabuhayan at kapayapaan. Ito siguro ang maaring maging tema ng ating first 100 days. Kalusugan. Unahin natin ang kalusugan. Kahit umaaligid pa itong COVID na ito, ay masasabi nating mahusay na ang pagmamanage natin nitong virus. Ang kampanyang pinaslakas para sa vaccination at booster shot, kung naalala ninyo, kasama ko pa si Sandro, nagpa-booster kaming pareho. Ang bilang natin ngayon, nasa 73 million plus na po ang nakakompleto ng 2 doses. Nasa 19 million plus na ang nakatanggap ng booster shot at umaabot hanggang 81,000 doses ang Lagi kasing nag-convince ang ating Pangulong Bongbong Marcos na magpabakuna na. Okay? So yung hindi pa maniniwala dito sa bakunahan natin, so hope na
magpabakuna na kayo, okay? Kasi ito lang yung paraan para makatulong tayo sa taong bayan. Yung hindi naman magpabakuna, okay lang naman. No, we have still respect your opinion dyan. Nababakunahan bawat araw. Kasama ang Department of Health at Department of Interior and Local Government, ipapagpatuloy lang ang programang yan. Dahil sa magandang numero natin, umabot na po tayo sa punto na voluntary na lang ang pagsusuot ng face mask sa labas. Sana po, lahat po ang hindi pa nabakunahan ng booster shot ay magpa-booster shot na po. Ang hangarin natin ay makapagtayo ng mas maraming specialty hospital sa mga probinsya. Sama na rin natin na ang pagpatayo ng Virology Center at yung Center for Disease Control ay malinaw din nating inahayad noong SONA upang masigurong kasama ito sa legislative agenda ng ating mga kongresista. We must bring medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. Napakinabangan natin ng husto ang malalaking specialty hospital gaya ng Heart Center, Lung Center, Children's Hospital at National Kidney and Transplant Institute. Kaya maliwanag na hindi lang dapat dito sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa. Ang matagal nang isinisigaw ng ating mga hindi pinakita si Senadora Risa Hontiveros yung hindi siya pumalakpak. health workers na special risk allowance ay binigyan kasagutan sa pamamagitan ng karagdagan 1.04 billion na special allotment release. Ito ay order ng DBM para sa mga public and private health workers na tumutugon sa COVID. Kaya't ang mga backlog na unpaid claims na mahigit 55,000 health workers ay maibibigay na. Siyempre, ang pinakamalaking bahagi ng ating pamumuhay na Okay, isa sa mga pinaka masasabi kong great decision ng ating Pangulo at itong ating Vice Presidente ay yung pag-open ng face-to-face classes, no? So, congratulations sa ating President at Vice President sa 100% face-to-face classes. ibalik sa normalidad ay yung pagbabalik ng face-to-face classes. Sa pangunguna ng ating Department of Education na si VP Sara, sa Alam nyo, no? Hindi basta-basta yung magdidesisyon ka ng face-to-face classes kasi mga bata ito, di ba? Masasabi kong buhay, life ito ng mga bata, no? Nagsakripisyo tayo, ang presidente at vice presidente have to decide, no? Kung talagang mag face to face ba. So, masasabi ko dito talagang may improvement effect yung bakunahan natin. OH, sa DILG, Department of Transportation at marami pang departamento, lahat ay nagkaisa upang maging posible ito. 28 million learners ang naitala para sa taong 2022 hanggang 2023. Itong bilang na ito ay nagdala ng significant economic activity at stimulus, lalo na sa retail at informal vendors. Kasabay ng pagbubukas ng klase, ay sinabayan din natin ng paglunsad ng libreng sakay para sa mga estudyante. Ang pagbangon ng ating ekonomiya ay ang pagbangon ng pamilyang Pilipino. Kaya naman, puspusan ang ating ginagawang mga hakbang para dumami ang hanap buhay at
oportunidad dito sa bansa. Yan ang naging pakay natin sa mga pagbibisita natin sa iba't ibang bansa. Ang maipahiwatig na ang Pilipinas ay bukas na muli para sa negosyante, para sa mga investor. Kaya naman, umabot ng humigit kumulang 18.9 billion US dollars worth ng mga MOU at letters of intent ang bunga ng aming mga pagpunta sa Indonesia, Grabe. Singapore at Amerika. Kasama rin dyan ang daan-daang libong mga trabahong potensyal na malilikha nito. Ang kabuhayan ng mga magsasaka ay binigyang prioridad din. Mula sa mga fertilizer discount vouchers, naglabas din ng 84.1 million na additional budget para sa local coffee production at rehabilitation program ng ating HVCs or High Value Crops Development Program. Andan din ang mabilisang pagbibigay ng ayuda para sa mga nasirang taniman mula sa Bagyong Karding. Hininturin muna natin ang pagsisingil ng principal obligation at interest sa amortization ng ating mga magsasaka para sa makagaang sa kanilang mga gastusin. Ang isa sa pinagtutuunan rin namin ng pansin at tingin ko ay mahalagang maibilang sa ating mga tagumpay sa unang 100 days ay ang ating progreso sa usaping kapayapaan. Partikular dyan ang Bangsamoro Transition Authority. Ito na ang sinasabi nating unity nung kampanya. Kasama na ang MNLF, ang MILF at ibang mga stakeholder. Mas maayos ang bilang ng representasyon ng bawat grupo. Kaya mas maganda ang kanilang working dynamics ngayon. Patuloy din itong decommissioning program ng gobyerno kung saan parami ng parami ang mga rebeldeng nagbabalik loob. Tinutulungan natin silang makapagsimula muli at ma-integrate sa lipunan. Ang kapayapaan at pagkakaisa na bunga ng mga programang ito ay nag-maximize ng ating economic potential ng mga nasabing lugar. Dumadami ang gustong makipagnegosyo sa kanila, kampante ang mga investor dahil stable at maayos ang patakbo sa kanilang lugar. The peace that we have forged after many decades of conflict among warring factions and clansmen demonstrates that unity is possible even in the most trying circumstances. Sa kabila nitong lahat na aking nabanggit, ang matuturing kong malaking tagumpay ng ating panunungkulan sa unang 100 araw ay ang pagbibigay ng malinaw na direksyon at layunin sa lahat ng ating ahensya ng pamahalaan at sambayan ng Pilipino. Ang maipahiwatig sa bawat lingkod bayan kung ano ang kalidad ng serbisyo at kooperasyon ang kinakailangan upang maisagawa natin ang ating inaasam na pagbangon. Sa pagdaan ng unang 100 araw ng panunungkulan, patuloy lang po at lalo pang pag-iigihin ang ating trabaho at pagsisilbi sa bayan. Para sa pangarap ninyo, para sa pangarap ko, para sa ating minamahal na Pilipinas. Muli, sa ating pagtutulungan at pagkakaisa, sama-sama tayong babangon muli. Okay, ayan. So, nakita na natin itong vlog ni PBBM sa tungkol sa 100 days sa kanyang panunungkulan. Masasabi ko dito is PBBM is very consistent sa kanyang isinusulong na unity. Okay? Isa na dyan yung MILF, yung mga rebeldeng nagbalik loob, good news yan. Masasabi kong talagang naipakita yung unity na yan. Oh, isa na yan, no? So, we are hopeful sa bansa natin na maipatuloy pa ang mga magagandang gawain ng ating Pangulo at Vice Presidente. So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito sa mga series of events during the 100 days ni na PBBM at VP Sara. Okay? Mag-comment, mag-react kayo, babasahin natin yan. Okay? Sa ating mga vlogs, patuloy nating ipaglaban ang ating mga great leaders dito sa Pilipinas, si Presidente Bongbong Marcos, and as what Vice President Inday Sara said, na always nating mahalin ang Pilipinas. Okay? So guys, happy Sunday sa inyong lahat.
See you in my next video. Have a blessed day and God bless everyone.